Ang huling part ng ating kwento. Anong sabi mo? Magiging donor ako ng ina ko. Laking mata kong sambit. Oo anak, ang purpose mo talaga ay maging donor ng ina mo para magising siya muli. Hindi ko alam kung paano ipasok sa isip ko ang narinig ko mula sa kanya. Hindi ko din kayang ipaliwanag ang naramdaman ko. I felt hurt and betrayed. Gusto kong isigaw ang tunay na ramdaman ko dahil sa mga natutuklasan ko. Napakasakit na nga para sa akin ang mapatunayan na talagang masamang tao ang pinakakamahal kong ama, ngayon nalaman pa ang ginawa niya sa tunay kong ina at plano pa niya akong gawin donor dito. Napakabigat ng mga natuklasan ko, hinang-hina na nga ako pero pinilita kong magpakatatag. Wala akong pwedeng asahan sa sandaling ito kundi ang sarili ko lang. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. I need to escape. Kung kailangan lang pala ng ina ko ng donor, bakit hindi ka nalang naghanap ng donor para sa kanya noon pa lang? Sa yaman mo, makakakita ka ng isang karapat-dapat na donor para sa kanya. Iba ang case ng ina, it is rare. Ayon sa doktor, only close family can be her donor at sa kaso niya ikaw na lang ang pwedeng maging donor niya. You are the perfect match for her. To make her operation successful, kailangan talaga ang isang perfect match na malapit niyang kamag-anak. Mas makakabuti kung anak niya. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa? Hindi mo ba naisip ang maramdaman ko sa gagawin mo? Minahal kita tay. Ipinagmamalaki ko na isang mabait at mabuting tao ang ama ko pero malayo ka pala sa ganito. Alam mo ba kung gaano mo sinugatan ang puso ko? Lalo pa sa katotohanan na pinalaki mo ako, inaalagaan para maging donor ng ina ko balang araw ko. Bakit hindi nung 10 years old ako, 15, 18, whatever, bakit ngayon patay? At nang hindi pa masyadong masakit ang isipin na hindi mo talaga ako minahal. Hindi ko mapigil ang sambit, lihim kong pinalingga ang mga mata ko sa buong paligid, hindi madali sa akin ang makatakas dito. Mag-isa lang ako, samantalang pinalilibutan ng maraming armadong tao ang lugar na ito. Wala din akong kahit ano na pwede kong gamitin para lumaban sa kanila. Pero kailangan kong makatakas dito. Kahit anong mangyari, kailangan kong makatakas dito. Napatingin ako sa ama ko nang magsalita siya muli. Masyadong mahina ang katawan ng ina mo. Kailangan maging handa ang katawan niya sa operasyon na nangyayari na sana 7 years ago. Pero nagkaroon ng problema. The Saavedras was hired by a government agency to hunt us the members of Serpent Gang. I was betrayed to by one of my demith with the help of your husband's father. Hindi talaga ako titigilan ng Martin na yun, hindi niya matanggap na ako ang minahal ng ina mo. Actually, siya ang sumisira sa pagsasama niyong dalawa ng asawa mo. Siya ang sum-ire sa inyong dalawa ni Kendrick Montenegro at hindi ako. Napaawang ang labi ko sa narinig. Totoo ba ang sinabi niya? Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Mabait sa akin ang ama ni Kendrick. Gagawin na sana ang operasyon 7 years ago pero nagkaroon ng malaking problema dahil sa pangingialam ng mga Saavedra at sa betrayal ng isa kong demith, nagkagulo-gulo ang grupo. I need to disappear dahil nanganganib ang buhay ko. May nakakaalam na rin sa tunay kong identity. Kaya mo pinalabas na patay ka na. Timong ko sa kanya, I need to know everything kaya hindi ako dapat magpadala sa emosyon ko. Ang taong inilibing ko, ang taong iniiyakan ko, ikaw ba yun? Kung hindi ikaw yun, sino yun? Was me, Zamera. Ang mga doktor ko ay tauhan ko rin, mga doktor ng ina mo. Isang gamot ang dahilan kaya para akong nakoma. Si Walter ang lahat ng gumagawa ng paraan. Kailangan kong pagdaanan ang ganun para oras na malalaman nila kung sino talaga ang tunay na lidera ang gang. May record ako sa tunay na nangyari sa akin, na nagkaroon ako ng koma at namatay ako dahil hindi na ako naligtas ng mga doktor. Pumunta nga doon si Martin Montenegro para daw bayaran ang operasyon ko pero ang totoo, niloko ka lang niya, hindi niya intensyon na buhayin ako, siniguro niya na hindi na ako gising. Pero sorry siya dahil mas matalino ako kaysa sa kanya. Buong akala talaga niya na pag mawala na ako, babalik na si Carlota sa kanya. Napailing-iling ako. This is too much. Hindi ako halos makahinga sa mga naririnig ko. Bakit? Bakit kailangan mo pang magpapanggap na isang magsasaka? Bakit kailangan mo pang magpakahirap sa bukid at magkunwari na simpleng tao? Bakit dad? Pinakasalan mo pa ang kinilala akong ina. That life is your mother's dream.
Ginawa ko lang ang wish niya na isang simpleng buhay sa isang probinsya kasama ang magiging anak namin at ikaw yon. Handa na sana akong ibigay sa kanya ang buhay na yun kung hindi lang siya nagkaroon ng koma pagkatapos kang ipinanganak. Kailangan ko din pakasalan ng isang taga doon para hindi ako maging estranghero sa lugar na yun. But I don't have a plan to stay married that woman for too long. So, nang sa tingin ko hindi ko na siya kailangan, I get rid of her. At saka, effective naman ang pagpapanggap ko diba? I become the best father for you. Hinahanggaan ako ng lahat. Walang hiya ka. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at pasigan na ang boses ko. Nanginginig ako sa narinig ko sa kanya. Paano mo nagawang patayin ang babaeng walang ibang ginawa kundi ang mahalin ka? Isa siyang inosenteng babae, bakit mo siya idinamay? Wala ka bang puso? Namamasa na ang mga mata ko. Masyado akong nasaktan sa ipinagtapat niya sa akin, lalo pat pakiramdam ko, ginawa lang niyang simpleng bagay ang sinabi niya. Na ang pagpatay sa pinakamamahal kong inainahan ay isang simpleng bagay lamang. Dahil sa hindi na niya ito kailangan kaya dapat na niya itong idispatcha. Hindi ako lubos makapaniwala na nagawa niyang saktan ang babaeng sinasabihan niyang mahal niya sa harapan ko. Ang luha sa mga mata niya, ang pag-iyak niya nung namatay ang kinilala kong inainahan, puro pagkukunwari lang pala lahat ng iyon. Napakasakit. Ito na yata ang pinakamasakit sa lahat na revelasyon na narinig ko mula sa kanya. Alam niyang mahal na mahal ko ang kinilala kong ina, pero nagawa niya itong saktan, nagawa niya itong patayin. Pasensya na anak. Layan ang purpose niya. At dahil nagawa na niya ang purpose niya kaya kailangan na niyang mamatay. Purpose. Sino ka? Sino ka para sabihin sa amin kung ano ang purpose namin? Panginoon ka ba? Hindi ka Panginoon para sabihin sa amin kung ano ang purpose namin sa mundong ito. Wala kang karapatan dahil hindi ka, shut up Zamera. I am still your father, galit na rin ito. Father, hindi ikaw ang ama ko. Hindi kita kikilalanin na ama ko. Ang mabait at mabuti kong ama ay namatay na siya 7 years ago. At kailanman, hindi ko iisipin na ikaw yun, matalim ang titig ko sa kanya. Wala ka nang magagawa dahil ako ang ama mo, sa ayaw at sa gusto mo. Ganito ako, hindi ako ang imahe na iniisip mo. Ganito ang tunay kong pagkatao. Dapat mong tanggapin ang katotohanan ito dahil dugo ko ang nanalaitay sa katawan mo. Pinunasan ko ang luha ko, nanlilisik ang titig ko sa kanya. Tulad ng sabi ko, aaminin ko sa iyo lahat bago ang operasyon mo. Sa akin ka naman talaga dadalhin ng serpent gang noon kung hindi lang nangialam ang Saavedra Empire. Matagal na sana tayong magkasama. Aminado ako na masyado akong bobo sa plano na yun. Pero ganun naman talaga may mga plano talaga na masyadong kabobohan. Hindi ako ang nag-utos ng mga tao para patayin kayo ni Mr. Montenegro. Tulad ng sabi ko, I was betrayed by my own group pero nagawang ko na yan ang solusyon. Ang mga tao din na yun ang sumalakay sa mansyon ko. Pero ang sumalakay sa Saavedras Mansion at sa mansion ng asawa mo ay mga tauhan ko. Kami ang kumuha kay Tanya. Kapatid mo si Tanya, anak ko siya sa isang prostitute. I gave her good life, but he betrayed me too nang nakipagtulungan siya sa isa kong damit at kay Martin Montenegro. Mas lalo akong nanginig sa narinig. I was ready to give her a new life pero bumalik ang alaala niya kaya kailangan na rin niyang mamatay. So, I asked someone to kill her for me. Walang hiya ka, pati sarili mong anak pinatay mo. Hindi man lamang kami nagkapatawaran ni Tanya dahil sayo. Hindi man lamang kami nagkakilala ng mabuti dahil sayo. May iyak na ako. Oo nga pala. Ano nga pala ang aasahan ko? Pati nga ako papatayin mo para sa ina ko. Para magising lang siya. Masyado kang baliw. Nababaliw ka na sa pagmamahal mo sa kanya. Hindi na tama ang pagmamahal mo sa kanya. Bakit hindi mo na lang siya pakawalin? Dapat hinayaan mo na lang siyang mamatay kaysa pahirapan siya ng ganito. Buong akala mo ba talaga matatanggap ka pa rin niya pag malaman niya kung gaano ka kasama? Hindi. Hindi kanya natigil ako sa iba kung sasabihin ng isang malakas na sampal ang ginawa niya sa akin. Napahandusay ako sa sahig. Tumulo ang luha ko habang nakatingin ako sa kanya. Napahandusay ako sa sahig. Tumulo ang luha ko habang nakatingin ako sa kanya. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan kung ayaw mong pati ikaw ay papatayin ko Zamera. Mahal ko ang ina mo.
Mahal din kita. Wala akong planong patayin ka. Paano mo makuha ang puso ko kung hindi mo ako papatayin? You're going to donate your heart to your mother. And someone else's heart will be replaced yours. And 7 years ago, nakita na namin ang perfect match sa'yo. Don't worry, you'll be happy to know who she is. Malapit naman siya sa puso mo, anong sabi mo? Laking mata ako. Hindi kayang ipasok sa isip ko ang sinabi niyang kabaliwan. Pareho kayong papalitan ng puso ng ina mo. Ano, baliw ka na. Alam mong impossible yang sinasabi mo. Baliw ka. Walang impossible sa galing ng mga doktor na kinuha ko. They study this for many years. At kaninong puso naman ang ipapalit mo sa akin? Ngumisi siya at sinenyasan niya ang isa niyang tauhan. May tinawagan ito at ilang minuto lang, bumukas ang malaking screen at nanginginig ang buong kalamnan ko nang nakita kung sino ang sinasabi niyang maging donor ko. Anong ginawa niyo sa kanya? Anong ginawa niyo sa kaibigan ko? Anong ginawa mo kay Shiny? Nakahiga si Shiny sa kama, natutulog ito pero may ginagawa dito ang mga doktor na nakapaligid dito. The reason why she's still alive until now para maging donor mo. Layan ang purpose niya sa buhay. In any moment, she will be in coma, handa para maging donor mo at iyan din ang mangyayari sa'yo, para sa operasyon niyo ng ina mo. Sumenyas na naman siya sa mga tauhan niya. At hinawakan ako ng mga ito, nagpupumiglas ko, pilit na ko mawala sa kanila. Pero hindi ako makawala mula sa kanila. Bitawan niyo ako, pakawalan niyo ako. Don't worry, this will be done before you know it happen, nakangising sabi ng ama ko. Zameres POV. My heart pounded as I crouched behind a large cabinet, trying to steady my breathing. The room's sterile smell mixed with the sharp scent of adrenaline. Nakatakas ako kanina mula sa mga doktor na plano ako patulugin para magawa na nila ang plano nilang gawin sa akin. At ngayon nga nagtatago ako para hindi nila ako makita. Pero kailangan kong mag-isip ng mabilis, kailangan kong mailigtas si Shiny, baka ano pa ang mangyari sa kanya. Hindi ako makapaniwala na pati ang kaibigan ko na walang kaalam-alam ay idinamay nila dito. I keep my distance from Shiny hanggat may mga kalaban pa ako dahil sa natatakot akong madamay na naman ito. Isa pa, hindi na din naman ako maalala ni Shiny, na aksidente daw ito at nagkaroon ng amnesia at wala itong maalala kahit na nga si Darren. I picked out and saw the doctors searching the room. I knew I had to act fast. Gathering my courage, I grabbed a tray of surgical instruments and hurled it across the room. The clattering noise distracted the doctors, and I used the momentary confusion to slip out of my hiding spot and dart down the corridor. Tila walang katapusan ang hallway na dinaanan ko, bawat liko ko ay magkakatulad lamang ang hitsura. Laman ng isip ko si Shiny. Nasaan na kaya ngayon ang kaibigan ko? Kailangan ko siyang makita, hindi ko alam kung papaano pero kailangan namin makawala sa lugar na ito, bangungot na ito. Lang kwarto din ang maingat kong binuksan at sinilip pero hindi ko natagpuan kung nasaan si Shiny. Hindi din ako makapaghanap ng maayos dahil hinahanap ako ng doktor na natakasan ko, may 3 armadong lalaki din ang nakita kong naghahanap sa akin kaya todo ang pag-iingat ko. Maya-maya lang, napagpasyahan kong lumabas mula sa pinagtataguan ko. Pero isang armadong lalaki ang nakasalubong ko. Our eyes locked in a tense standoff. He held a gun, his finger twitching on the trigger. I knew I had to act quickly to disarm him. Lumusab siya sa akin, itinutok niya ang baril sa dibdib ko. Nagduck ako at umilag sa gilid, sabay hawak ng mahigpit sa kanyang palso. Naglaban kami, ang baril ay umiikot sa pagitan namin habang kami ay nagtatalo para sa kung sino ang magkaroon ng kontrol dito. Sinubukan niyang itulak ako palayo, ngunit ginamit ko ang sarili niyang galaw upang i-twist ang kanyang braso at itulak ang baril pababa. Agad kong tinamaan siya sa tagiliran gamit ang siko ko, na nagdulot sa kanya ng paggasp at paglusan ng hawak. Sinamantala ko ang pagkakataon na i-twist pa ang kanyang braso hanggang sa mahulog ang baril. It fell to the ground and slid a few feet away. I kicked the gun toward me and grabbed it quickly. The man looked at me with a mix of anger and surprise. I aimed the gun at him. As I kept the gun aimed at the man, I heard a sudden noise behind me. I glanced over my shoulder to see another armed man charging towards me, his gun raised and ready.
Panic surged through me, but I forced myself to stay calm. I quickly scanned the area and spotted a surgical knife lying on a nearby hospital tray. I grabbed the knife and turned to face the new threat. Lumusab ang pangalawang lalaki sa akin, nakatutok ng diretso ang baril nito sa bahagi ng dibdib ko. The blade of the surgical knife sliced through the air and struck him squarely in the chest. Naggasp ito sa pagkagulat bago ito napahandusay sa sahig, hawak nito ang sugat mula sa kutsilyo na ibinato ko dito. Lumapit ako sa lalaki, sinigurado ko na hindi na ito banta sa akin. Saka ako napatingin muli sa una kong kalaban, mabigat ang paghinga nito at matalim ang titig nito sa akin, handa para salakayin ako muli pero bago pa ito nagawa ng lalaki, agad ko itong binaril, tinamaan ito sa dibdib. Humandusay ito sa sahig, lumapit ako para masigurong patay na ito. Saka ako nagpapatuloy sa paghahanap ko kung nasaan si Shiny. After what felt like forever, I found the room where Shiny was being held. I burst through the door and saw doctors standing around her gurney. Without hesitation, I pointed the gun at them. "Step away from her," I demanded, my voice firm and urgent. The doctors froze, their faces reflecting shock and fear. Mabilis akong lumapit kay Shiny, hindi ko inalis ang mga mata ko sa mga doktor habang nakatutok ang baril ko sa mga ito. Nakahiga sa gurney ang kaibigan ko at halos tulala. "Anong ginawa niyo sa kanya?" Tanong ko sa tatlong doktor. Hindi sumagot ang mga ito, nagkatinginan lang ang mga ito. "Sagutin niyo ako," pasigaw kong sambit. Pinaputukan ko sila, napasigaw sila at nanigas. "Sagutin niyo ako kung ayaw niyong paputukin ko yung ulo niyo isa-isa." Isa, dalawa, tat. We injected her with a high dose of benzodiazepines. These drugs are powerful sedatives, and she's at risk of falling into a deep coma soon, one of the doctors said. Agad akong nakaramdam ng matinding pagkaalala sa kaibigan ko. Napakawalang hiya nila at ginawa nila ito sa isang babaeng inosente, how do we treat it? Tanong ko sa mga ito, mabangis ang titig at boses ko, the antidote for benzodiazepine overdose is flammazenil. It's a specific reversal agent that can counteract the effects of benzodiazepines. However, it must be administered carefully, as it can also cause seizures in some cases. You need to get her into a medical facility immediately where they can administer flammazenil and provide further supportive care. It's crucial to monitor her closely throughout the process. Bigyan niyo siya ng flammazenil ngayon. Kahit gusto man namin pero wala kaming flammazenil dito. Hindi kami, gusto ko silang paputukan pero ayaw kong sayangin ang bala ko, kailangan ko ito para makatakas kami ni Shiny dito kaya kinuha ko ang isang surgical knife at ibinato ko ito sa isa sa mga doktor kaya napatigil ito sa pagsasalita. Muntik na itong tinamaan kung hindi ko lang napigilan ang sarili ko na tamaan ito. Ilang oras na lang, tanong ko sa mga ito. Halatang takot na takot ang mga ito. Sabihin niyo sa akin na ilang oras na lang ang natitira sa kaibigan ko. The situation is quite serious. Benzodiazepines can induce a coma and a severe respiratory depression, so the doctor need to act quickly. Ideally, they should administer the antidote, flammazenil, within the first 1 to 2 hours after the overdose to effectively reverse the effects. However, if they're past initial window, they still have up to 4 to 6 hours to get treatment. After this period, the risk of complications increases, and the effectiveness of flammazenil might decrease. English ang gusto ko. Galit kong sabi. Even if the overdose occurred more than 1 to 2 hours ago, treatment can still be effective within 4 to 6 hours time frame. However, as time passes, the effectiveness of flammazenil may decrease, and the risk of complications increases. Immediate treatment remains crucial, but the longer the delay, the more challenging the recovery might become. Kailangan kong makalabas dito sa loob ng 1 oras lamang at madala si Shiny sa hospital bago ang 2 oras para hindi mas lalong tumindi ang complications. Ikinulong ko muna ang 3 doktor sa isang maliit na kwarto. At siniguro kong hindi makakalabas ang mga ito. Saka ako lumapit muli kay Shiny. "Shiny, it's me. We're getting out of here," I whispered urgently to her.
Xinhuai's eyes fluttered open, her voice a faint whisper. Sino ka? Hindi mo ako naalala pero ako ito si Zamera. Matalik tayong magkaibigan noon, gusto kong maiyak pero hindi ngayon ang tamang oras na iiyak ako at magpapadala sa emosyon ko, ngayon ang tamang oras para tumakas na kami. We need to leave, Zamera. I can't. You can, I insisted, helping Shiny sit up and swing her legs over the edge of the gurney. I won't leave you here. I wrapped Xinhuai's arm around my shoulder, supporting most of her weight. We moved as quickly as we could, with me half dragging, half carrying her. We heard footsteps and voices approaching, growing louder with every second. Hinaila ko si Shiny papasok sa isang storage closet na nadaanan namin. Senaryo ko nang maingat ang pinto na nasa likod namin. Malalim ang paghinga ko habang dumadaan ang mga boses. Nang wala na akong narinig na mga boses, nakaakay pa rin ako kay Shiny nang lumabas kami sa pinagtatagwan namin at nagpatuloy na kami sa pagtakas namin. Hindi ko na halos mabilang kung ilang beses akong muntikan ng madulash at matamba habang nakaalalay ako kay Shiny. Halos pareho lang ang bigat namin ni Shiny kaya hindi ko mapigilan ang ma-out of balance ako. Mabal ang pag-usad namin, mas lalong bumibigat si Shiny sa bawat minuto dahil sa nawawalan na ito ng lakas, humihina ito sa bawat minuto. Pero hindi ako dapat sumuko. Gagawin ko ang lahat mailigtas ko lang ang kaibigan ko. Hindi ako papayag na papatayin ng ama ko ang kaibigan ko para ibigay sa akin ang puso nito. Sumasakit ang braso ko pero kaya ko ito. Kakayanin ko ito. Pero hindi ko talaga mapigilan ang hilingin na sana may magliligtas sa aming dalawa ni Shiny. Sana dumating sina Kendrick at Darren, pati na ang Saavedra Empire para iligtas kami ni Shiny. Maya-maya lang, nakakita ako ng isang service elevator. Paulit-ulit kong pinindot ang button nito, umaasang makakarating agad ito sa kung nasaan kaming dalawa ni Shiny. Hanggang sa bumukas ang elevator, at may isang lalaki ito sa loob, mabilis nitong itinutok ang baril sa aming dalawa ni Shiny. Nanlaki ang mga mata ko at naninigas ako. The elevator doors finally opened with a ding. Zamera's heart nearly stopped when she saw a man inside, pointing a gun at them. She quickly aimed her own gun at him, ready to defend Shiny at all costs. But as she took in his face, recognition dawned. Darren! She exclaimed, relief flooding through her. Zamera! Thank God, he responded, lowering his weapon as he stepped out of the elevator. He moved swiftly to Shiny, his face edged with worry. Anong nangyari sa kanya? Anong ginawa nila sa kanya? Galit na tanong ni Darren. Nanlilisik ang mga mata nito, kuyom na kuyom ang kamao na parang handang pumatay. Shiny was injected with benzodiazepines. It's a powerful sedative that has put her into a deep coma. Kailangan niya agad ng immediate medical attention. The antidote for benzodiazepine overdoses is called flumazenil. It can reverse the effects of the sedative and potentially bring her out of the coma. But it has to be administered as soon as possible. What? Bakit nila ginawa ito sa kanya? I will tell you Darren but not now kailangan natin mailabas agad si Shiny dito at madala siya sa hospital. Hindi na nagsasalita si Darren, kinarga nito si Shiny na tuluyan nang nawala ng malay. Go, I'll cover you, Zamera said, taking up a defensive position by the elevator doors, nakatutok at nakahanda ang baril niya. Tumango si Darren, habang buhat nito si Shiny, nasa underground sila kaya papunta ang elevator sa itaas kung saan sa pagkaalala niya nandun ang exit. At sigurado naman siyang kabisado ni Darren ang papunta sa exit. Magaling si Darren dito. Command, this is Cypher Shadow. I have an urgent situation. I saved the victims. One casualty, critical condition. I need an immediate medevac. Repeat, medevac required ASAP. Over. May wire na nakakonect kay Darren, at tumawag ito ng rescue. Medevac is short for medical evacuation. It refers to the emergency transport of patients, typically by helicopter or other aircraft, from a location where they have sustained injuries or become ill to a medical facility such as a hospital. Putukan ang naririnig nila agad, hindi pa man bumukas ang elevator. Nang bumukas ito,
nakahanda ang baril ni Zamera, nakatutok, oras na may sasalubong sa kanila. She checks the place to secure their safety at dahil wala naman mga kalaban siyang nakita, tumango siya kay Darren, hudyat na pwede na itong lumabas. Unang lumabas si Darren habang karga si Shiny, nakasunod siya sa dalawa. Naglalakad sila sa mahabang pasilyo. May mga putok silang naririnig. Nakikipaglaban ang team niya sa mga tauhan ng ama niya. Suddenly, the hallway erupted into chaos. A squad of armed guards, alerted by the commotion, appeared from around a corner. Their weapons were drawn, and their intent was clear: they wouldn't let Zamera, Darren, or Shiny leave without a fight. Take cover, Zamera shouted as bullets zipped past. Napatago siya sa likod ng isang poste at nakipagpalitan siya ang putok sa mga ito. Sinurian niya ang buong paligid at tinignan ang posisyon ng mga kalaban at inisip niya kung paano ang pag-asinta sa mga ito. Mabilis naman ang kilos ni Darren, na napatago di siya sa isang poste habang pinuprotektahan niya si Shiny. Gamit ang isang kamay ay nakipagpalitan din siya ng putok sa mga kalaban. Zamera's heart pounded as she saw them advancing, her gunfire making them take cover. She knew they had to fight through this attack to reach the exit. Pinatili ni Zamera ang pagiging alerto. Her eyes are alert, hanggang sa nakakita siya ng hospital cart sa hindi kalayuan, meron itong hospital tray at may kung ano't anong nakapalod dito. Umaasa siya na may makita siyang kahit ano dito para magamit. Darren, cover me for a while, aniya kay Darren. Nagkaintindihan ang mga mata nila. Mabilis ang kilos niya, she flips para maiwasan ang mga bala, and runs as fast she could. Nang nakarating na siya sa pupuntahan niya, iba't ibang scalpel ang nakita niya o tinatawag niya na surgical knife, 5 ito, kinuha niya ang mga ito. Gamit ang side vision niya, nakita niya ang dalawang kalaban na palapit sa kanya. Umikot siya habang hawak ang hospital cart sa kanya, mabilis na itinulak ito sa dalawa. Natamba ang dalawa. Agad din niyang pinalipad sa dibdib ng dalawa ang dalawa sa hawak niya. Pinalipad ang natitirang 3 sa mga kalaban na nakita niya at asintado ang mga ito, agad bumulagta ang mga ito. Kinuha niya ang baril ng dalawang lalaki, unang niyang napatumba. Kailangan niya ang mga ito para makalabas sila dito. Nang pakiramdam niya na ubos na niya ang umatake sa kanila, nagpatuloy na sila ni Darren sa paglalakad. Pero may mga kalaban na naman na sumalubong sa kanila. She saw Darren struggling to keep Shiny protected while advancing slowly. Every few seconds, Zamera would provide cover fire, picking off enemies and creating a path for them. Darren, we're almost there. Zamera called out, her voice steady despite the adrenaline coursing through her veins. Keep moving. Tumango si Darren, seryoso ngunit determinado ang mukha. Umusad siya pasulong, papalapit sa labasan. Nakaramdam ng kaba si Zamera nang makita niyang dumarami ang mga kalaban, ngunit patuloy siyang lumaban ng buong lakas. Sa wakas, narating nila ang malaking metal na pinto patungo sa labasan. Hinawakan ito ni Zamera para makadaan si Darren habang karga si Shiny. Habang nagsasara ang pinto, isang huling bagzo ng putok ng kalaban ang tumama sa pinto. Yumuko si Zamera sa likod ng takip, mabilis ang tibok ng puso habang nagpapakawala ng huling putok para itaboy ang mga umaatake. Tinamaan niya ang salamin na wall para madelay ang pagsunod ng mga kalaban sa kanila. They reached the exit just as the sound of helicopter rotors filled the air. The rescue team was almost there. Zamera watched as Darren carefully handed Shiny over to the medics, who rushed her to the helicopter. They are covered by some of their team. As Zamera turned to join them, Darren grabbed her arm. Zamera, come on. We need to get out of here. Nasa loob ba si Kendrick? Hindi agad nakasagot si Darren, saka ito bumantong hininga. Oo, she shook her head, her eyes resolute. I can't, Darren. Kendrick is still inside. I have to find him. Darren's expression tightened with concern. Zamera, it's too dangerous. Alam ko, pero kailangan, Darren. It's not only that he's the father of my child but he is still my responsibility, my mission, and my mission is to protect him. Madiin niyang sabi dito. May pag-unawa ang titig ni Darren sa kanya.
Tumango ito ng mabagal at hinawakan ang kanyang balikat. Mag-ingat ka. I will, she promised, giving him a small, grateful smile. With one last look at Shiny, now safe in the helicopter, Zamera turned and headed back into the house. The helicopter lifted off behind her, but she focused only on finding Kendrick. Her heart pounded with a mix of fear and hope. She wouldn't leave without him. Habang papalayo ang helicopter, patakbo naman bumalik sa loob si Zamera. Every instinct screamed for caution, but she couldn't afford to slow down. Kailangan niyang makita si Kendrick, nag-alala siya dito. Dumaan siya sa paliko-liko na pasilyo, mabuti na lang sanay siya sa ganito kaya nakabuo siya ng magandang paraan para malampasan ito. As she rounded a corner, a group of armed guards appeared. She didn't hesitate. Shots rang as she took them down one by one, her movements precise and deadly. Pumasok siya sa elevator at napagpasyahan niyang doon hanapin si Kendrick sa underground. Maingat na naman ang kilos niya, pinakinggan ng maayos ang bawat madaanan niya. Sa wakas, narinig siya ng pamilyar na tunog mga ungol, mga tunog ng mga katawan na tumatama, at hindi siya nagkakamali dahil narinig niya ang boses ni Kendrick. Pumasok siya sa silid at nakita niya si Kendrick na nakikipaglaban sa ilang kaaway. Kendrick, she shouted, her voice cutting through the chaos. His eyes locked onto hers, a mixture of relief and determination on his face. Zamera, I knew you're safe, and we can be together again. Tinulungan niya si Kendrick para mapatamba ang mga kalaban hanggang sa tuluyan nilang napatumba ang mga ito. Agad silang lumabas mula sa kwarto pero may nakasalubong sila na dalawang kalaban at sa pagkakataon ito ibang kalaban na naman, hindi baril ang dala kundi both carrying katanas. Maiksi ang kilos ng dalawang samurai, sumasayad sa hangin ang matalas na blade ng hawak ng mga ito. Kung sino man ang matatamaan ng mga ito, siguro siyang mahahati talaga. Walang alinlangan at mabilis silang sinugod ng mga ito. Mabilis na umiwas si Kendrick mula sa pag-atake ng isa, mabilis pero maingat ang galaw niya, isang maling galaw ay baka katapusan na niya. Halos magkapareho lang silang dalawa ni Zamera. Mag-ingat ka! Sigaw ni Zamera kay Kendrick nang muntikan na itong matamaan. Napaatras si Kendrick, muli siyang sinugod ng kalaban pero sa pagkakataon na ito mas maingat na ang galaw niya. Hanggang sa nakahanap ng pagkakataon si Kendrick, sa isang maliksing galaw, nasikmuraan ni Kendrick ang kalaban ng dalawang beses, sa kanya hinawakan ang kamay nito na may hawak sa espada at dahil sa medyo napuruhan ito sa ginawa niya kaya nahulog nito ang hawak na espada. Nakita ni Zamera ang pagkahulog ng espada, agad niya itong pinulot at itinusok niya ang tip nito sa umatake sa kanya. Sapol ito at agad na bumagsak, kinuha naman niya ang isa pang espada at itinusok din niya sa nakatalikod na kalaban ni Kendrick. We need to move, now. Kendrick urged, and Zamera nodded. They were almost at the elevator when they came face to face with a formidable figure, Zamera's father. Flanked by a dozen heavily armed men, his presence was as intimidating as ever. Tai, she said, her voice cold and resolute. Zamera, he replied, his tone dripping with disdain. You've become quite the thorn in my side. I won't let you harm anyone else, she declared, her grip tightening on her weapon. Kung kailangan kitang patayin, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. He sneered, signaling his men to attack. Kendrick and Zamera braced themselves, knowing this would be the hardest fight yet. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa ina mo. Pinatay mo ang ina mo. You cut off the only chance to rebuild our family. I can never forgive you, because of you, all the years of hard work I put in were wasted. Everything I did was for our family, to bring us back together, but what did you do? You destroyed that chance. I can never forgive you. Galit na sabi ng ama niya. Nang nakatakas nga siya kanina mula sa mga doktor, binalikan niya ang ina niya at tinanggal niya ang life support nito. Ginawa ko lang ang tama. Mahal ko ang ina ko. Ayaw ko na siya nga pahirapan pa. She's already dead before I cut off her life support, ayaw mo lang tanggapin ito. More than half of her life, she was in coma. Mas lalo mo lang siyang pinapahirapan.
I just ended her suffering, galit din niyang sabi dito. Nakahanda ang posisyon nilang dalawa ni Kendrick kung sakasakaling sugurin sila ng mga tauhan nito. Sinira mo ang pamilya natin. Wala ka ng pakinabang kaya kailangan mo nang mamatay. Sinenyasan nito ang mga tauhan nito na sugurin na silang dalawa ni Kendrick. After a minute, the room was a chaotic mess with bullets flying and people fighting as Zamera and Kendrick battled her father's armed men. Bullets whizzed past them, and the noise of fighting and shouting filled the tumutumpak ang bawat kilos na ginagawa ni Zamera. Sinisipa at pinagsusuntok niya ang mga kalaban, isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito. Nang may umatake kanya na may dalang kutsilyo, mabilis niyang nailagan ang pag-atake nito, she twists his arm at nabitawan nito ang kutsilyo na hawak. Kinuha naman niya ang kutsilyo mula sa sahig, and she stabbed it to the man she is fighting. Tumutumpak ang bawat kilos na ginagawa ni Zamera. Sinisipa at pinagsusuntok niya ang mga kalaban, isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito. Nang may umatake kanya na may dalang kutsilyo, mabilis niyang nailagan ang pag-atake nito, she twists his arm at nabitawan nito ang kutsilyo na hawak. Kinuha naman niya ang kutsilyo mula sa sahig, and she stabbed it to the man she is fighting. Si Kendrick naman ay binabaril ang ibang kalaban para mapigilan ang mga ito sa tuluyang paglapit kay Zamera. Mabilis siyang kumikilos, laging handang protektahan si Zamera mula sa kahit anong anggulo. When Zamera was in trouble, Kendrick took out the threat with a well-placed shot. Patuloy ang pag-atake ng mga kalaban na mukhang plano talaga silang pabagsakin, at lalong tumitindi ang labanan. Tila lumiliit ang kwarto habang dumarami ang mga umaatake. Nahihirapan si Zamera na makasabay. Patuloy naman na bumabaril si Kendrick. Hanggang sa naubusan siya ng bala. So, he joined Zamera fighting the enemies hand in hand. The fight was tough and endless. Zamera's breath came hard and fast as she kept fighting. She punched one enemy hard and kicked another, but more enemies kept coming. Kendrick's voice guided them, helping them stay in sync. Despite the odds, Zamera and Kendrick kept fighting, their teamwork starting to make a difference. The room was a blur of action, filled with gunfire and combat sounds. They pushed through the chaos. Zamera was determined to push until to her final confrontation with her father. Hanggang sa napatumba din nilang dalawa ang lahat ng kalaban na umatake sa kanila. Tuldok. It's over, she said, her voice trembling with emotion. Napatingin siya sa ama niya, wala ng mga armadong tao na nakapalibot dito. Mag-isa na lang ito kaya madali na itong tapusin. Her father looked up at her, defeated. You've become strong, Zamera. Stronger than I ever imagined. Stronger because I had to be, she replied, stepping back. The room grew silent as Zamera's father stood before her, his men defeated and unconscious around them. Her hand trembled slightly as she pointed a gun at him, her heart pounding. She had trained for this moment and prepared herself for the possibility of ending his life. But now, face to face with him, she found herself hesitating. Determinado siyang tapusin ang buhay nito para matapos na lahat ng kasamaan nito. Pero habang nakatingin siya sa mga mata nito, nakikita niya dito ang mapagmahal niyang ama at hindi ang taong may pukana sa lahat ng kasamaan na hinaharap nila ni Kendrick. Zamera, you know you can't do it, mariing nasabi ng ama niya. Hinigpitan niya ang paghawak sa baril. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin, sagot niya, kahit pa may bahagyang pag-aalinlangan sa boses niya. He stepped closer, his eyes cold and calculating. You might be strong, but you can't win against your emotion. You can't kill me, Zamera. Hindi mo kayang patayin ang taong nag-alaga sa'yo simula pa lang noon. Dugo ko ang nanalaytay sa ugat mo. Zamera felt Kendrick's presence beside her, his silent support bolstering her strength. As she looked into her father's eyes, memories of her childhood in the province flooded back the happy times they had shared. She remembered running through the fields, his laughter as he taught her to catch fish, and all those happy memories they shared together. These moments of joy and connection played out vividly in her mind,
making it even harder to reconcile the loving father from her past with the man standing before her now. Her resolve began to waver, the weight of their shared history creating a storm of emotions that made her question if she could truly go through with it. Kendrick's unwavering presence was a comfort, but the internal struggle was hers alone to face. "You've hurt so many people," she said, her voice breaking. "You deserve to pay for what you've done. Then do it," he challenged, spreading his arms wide. "Pull the trigger, Zamera. And this." Napalunok siya ng malalim, ang daliri niya ay nakahover sa gatilyo. Pero kahit gaano pa niya pilitin ang sarili Nick, hindi niya magawang kalabitin na ito. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi lang kaaway, ito ang ama niya. Puno ng luha ng pagkabigo at pagkadismaya ang kanyang mga mata. "Hindi ko kaya," pabulong niyang sabi, ibinaba niya ang baril. "I can't kill him," tulong luha niyang sabi at kay Kendrick siya napatingin. Napailing-iling siya. "It's okay. It's okay." Si Kendrick, at niyakap siya nito. Pero napabitaw din sila agad sa isa't isa ng isang malakas na tawa ang narinig nila. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ng ama niya. "Sinasabi ko na nga, hindi mo kayang patayin ang ama mo. Kahit anong gawin mo, mas nanag pa rin ang pagmamahal mo sa akin." Natatawang sabi ng ama niya. "Ang hina-hina mo. Paano ka maging tagapagmana ng drug and human trafficking na negosyo ko kung masyado kang mahina? Pero pwede pa naman natin gawan ng paraan yan. Pagsasama ka ng maayos sa akin, baka mapatawad pa kita. With your skills, we can help each other. Itigil mo na ang ginagawa mo at sumuko ka na. Sumama ka na sa amin. Nakikiusap ako. Tapos na ang lahat, wala ka ng mga tauhan." Nakikiusap ang tinig niya dito, umaasa siya na makikinig ito sa kanya. Pero tinuwanan lang siya nito. "Sumuko." Natatawang sabi ng ama niya. "Nagpapatawa ka ba? You should kill me dahil hindi ako susuko. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa ang sumuko." Isang baril ang inilabas nito. "Wala ka nang matatakbuhan pa. Sumama ka na sa akin, Ty. Pagbayaran mo lahat ng kasalanan mo. Nakikiusap ako sayo, Ty. Bilang anak mo, nakikiusap ako sayo na sumama ka sa amin ng maayos. Tapos na ang lahat. Tapusin na natin ito. Pero ngumisi lang ito. I don't want to end this. Hindi ko kayang bitawan na lang ang lahat ng pinaghirapan ko. I mean, sinong tatalikod sa ganito? At kasalanan mo ito. I was ready to leave everything kung nangyari lang ang plano ko, kung hindi mo lang pinatay ang ina mo, kung nagawa lang sana ang operasyon yung dalawa pero sinira mo lahat kaya hindi ako titigil. Only death can stop me," mariing nasabi nito. "Wala ka nang matatakbuhan." Ngumisi ang kanyang ama. "Sinong nagsabi sayo?" Nanlaki ang mga mata nila ni Kendrick nang isa-isang naglabasan ang marami pang tauhan ng ama niya. "Nakatago lang pala ang mga ito. Sana pinatay mo na ako kanina habang may pagkakataon ka pa. This won't end, Zamera. Hindi matatahimik ang buhay niyong dalawa. Hindi ko kayo titigilan. Pero ngayon, pakakawalan ko muna kayo." Napatawa na naman ang kanyang ama. Suddenly, the situation escalated. A canister of tear gas rolled into the room, hissing as it released its noxious contents. The room quickly filled with thick, choking smoke. Zamera and Kendrick struggled to see, their eyes stinging and their throats burning. The chaotic blur of movement and muffled sounds made it difficult to keep track of each other. Desperate to find cover, Zamera grabbed Kendrick's hand and pulled him to a nearby storage closet. They huddled together, breathing heavily as they tried to shield themselves from the gas. Outside, everything was a blur. Minutes felt like hours, but eventually, the effects of the tear gas began to wear off. The smoke cleared, and Zamera and Kendrick cautiously came out of their hiding spot. The room was eerily quiet. Her father and his men were gone, and all that was left was the evidence of their fight. "Let's get out here." Si Kendrick, hinayla siya nito, nagpatianod lang siya. Nanghihina siya. Kasalanan niya kung bakit nakawala ang ama niya. Masyado siyang disappointed sa sarili niya. Pumasok sila sa elevator at nang bumukas muli iyon sa itaas na bahagi. Putukan ang naririnig nila. Tumaktakbo lang sila ni Kendrick hanggang sa nakasalubong nila ang team nila,
sa pamumuno ang boss ng organisasyon na si Dylan Saavedra. Agad silang nilapitan ng boss na si Dylan. Hindi ko kaya, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig. Hindi ko siya kayang patayin. Siya ang aking ama, pero siya rin ay isang halimaw. Kailangan siyang patayin para matapos ang drug at human trafficking sa bansa na ito. Ang mukha ni Dylan ay lumambot sa pangunawa at malasakit. Tinapik niya ang balikat ni Zamera. Zamera, you did what you could. It's never easy to confront family, especially when they're on the wrong side of things. We'll handle it from here. Your father will face justice for his crimes. Ako na ang bahala. Sisiguraduhin kung hindi na siya makapaminsala pa ng iba. Boss Dylan, tumulo ang luha niya, kahit napakasakit, pero kailangan niya itong sabihin dito. Kill him. He needs to be killed. Isang tangulang ang isinagot nito. As Dylan spoke, the distant sound of a helicopter's rotors grew louder. Zamera's heart sank as she realized what it meant. Her father was attempting to escape. The helicopter's noise grew closer, and she knew they had to act fast. Kami na ang bahala. Ang kailangan niyong gawin ni Kendrick ngayon ay ang makalabas sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. In any minute, sasabog din ang lugar, kung hindi ma-deactivate ni Grayson ang bomba. You two have done a lot. Ang misyon niyo ngayon ay ang makalabas ng buhay dito. Find a safe place para sa inyong dalawa, mabilis na sabi ni Jan, at mabilis din umalis para sundan ang ama niya. Sinunod ni Kendrick at Zamera ang sinabi ni Dylan Saavedra. Nakalabas din naman sila agad. Tumatakbo sila sa kakahuyan dahil hinahabol sila ng ilang kalaban. Hanggang sa nakarating na sila sa kung saan nakaparada ang kotse ni Kendrick. Mabilis silang sumakay dito. Kinuha ni Zamera ang isang baril na nakita niya at pinaputukan niya ang ilan sa nakita niyang sumusunod sa kanila. Mukhang mahihirapan silang makaalis ni Kendrick, kaya kailangan niya ng proteksyon para sa huling laban na ito. Mahigpit niyang isinara ng seatbelt niya. Maya-maya lang, hinahabol na sila ng mga kalaban na nakasakay din ng kotse. Busy si Kendrick sa pagmamaneho habang nakipagpalitan naman siya ng baril sa mga kaaway. Sa wakas natama na rin niya ang gulong ng kotseng humahabol sa kanila, na out of balance ito kaya ito dumausdas pababa at bumangga ito sa isang puno. Zamera si Kendrick sa nag-alala ng tinig. Bakit? Prepare to be splash, nawalan tayo ng preno. Ihuhulog ko ang kotse sa cliff, sa ibaba nito ay dagat. Ani nito, inihanda na niya ang sarili sa planong gawin nito. The car hit the water with a massive splash, the impact jarring Zamera and Kendrick violently. Water rushed in through the broken windows, filling the car rapidly. Zamera struggled to undo her seatbelt, but it was jammed. Kendrick, she gasped, water already up to her chest. My seatbelt stuck. Kendrick was already out of his seatbelt, frantically looking around the sinking car. Hold on, Zamera. I'm coming. Mabilis na tumataas ang tubig. Lumangoy si Kendrick, ang kanyang galaw ay nahihirapan dahil sa masikip na espasyo at sa papalapit na tubig. Plano niyang kunin ang maliit na kutsilyo mula sa emergency kit ng kotse para makawala si Zamera mula sa seatbelt. Medyo nauubusan na rin siya ng hangin. Patuloy na lumulubog ang kotse, ang presyon at lamig ay nagpapahirap kay Zamera na huminga. Nagsimulang magdilim ang kanyang paningin, halos kinakapos na rin siya sa paghinga. Nagsimulang magdilim ang mundo para kay Zamera. Nahihirapan na siya, hindi na siya makahinga. Hanggang sa tuluyang-tuluyang nagdilim ang lahat nang nawalan siya ng malay. Hindi mapakali si Kendrick, kanina pa siya palakad-lakad sa labas ng operation room sa isang hospital kung saan dinala si Zamera. Halos naubusan ng hininga si Zamera nang naligtas ito mula sa lumulubog na kotse. Dinala agad sa hospital si Zamera dahil may malaking sugat ito at medyo maraming dugo na ang nawala dito. Hindi man lamang niya alam na natamaan na pala ito. Itinago nito ang sugat nito. Kaya pala namumutla ito at nanghina na. Maliban pa dito, nanganganib din ang ipinagbubuntis nito dahil sa matagal-tagal din itong nawalan ng hangin. Takot na takot siya. Sobra siyang nag-alala sa kalagayan ni Zamera at sa anak nilang dalawa. Hindi niya magawang kumalma kahit sinabihan na siya ng mga kapatid niya na kasama niya ngayon na kailangan niyang kumalma kay Zamera. Maya-maya lang, bumukas ang pinto ng operating room, lumabas ang isang doktor.
Agad siyang lumapit dito. "Doc, how's my wife and our child?" Tanong niyang agad dito nang nakalapit siya dito. Malungkot na napatingin ang doktor sa kanya. "I'm sorry Mr. Montenegro but we didn't save the other baby. Masyadong matagal na nawala ng hangin ang asawa mo at tuluyang nawala ng heartbeat ang isa sa mga ipinagbubuntis niya." Parang may bomba na pumutok sa harapan niya sa narinig pero hindi siya dapat magpadala sa panghihina niya. "Anong ibig niyong sabihin na isa sa mga ipinagbubuntis niya?" Paglilinaw niya sa sinabi ng doktor. "She was supposed carrying a twins pero nawala ang isa, while the other is still alive pero pwede din mawala sa kanya. Her body is too weak to continue the pregnancy, in fact, she's in a coma right now. We can't also tell kung kailan siya gising. I'm sorry Mr. Montenegro. I know this is a very hard for you. We were doing our best to save both the baby and the mother." Nagpaalam din sa kanya ang doktor, napasandal siya sa dingding, ito lang ang paraan na naisip niya para hindi siya tuluyang matamba. Lumapit sa kanya ang mga kapatid niya para bigyan siya ng support ng mga ito. Hindi na niya napigilan ang sarili, kahit gusto pa niyang magpakatatag pero kinakain siya ng panghihina at tuluyan siyang napaiyak. "Hey, I know this is incredibly tough, and I wish there was something more we could do to make it better. We're here for you, no matter what you need, okay? Don't forget to take care of yourself too. She's in good hands, and the doctors are doing everything they can." Ani sa kanya ng kapatid na si Draven, tinapik nito ang balikat niya. "Yeah, we're all in this together. It's okay to feel overwhelmed, but remember, you're not alone in this. We'll help with anything you need, whether it's taking care of things at home, running errands, or just being here with you. Stay strong for her, but also for yourself. She'd want you to be healthy and well." Ani naman sa kanya ni Denver. Wala ang mga magulang nila dahil sa parehong nakakulong ang mga ito sa Saavedra Island para sa mas malawakan pang imbestigasyon sa kinasangkutan ng mga ito. Malakas si Zamera, hindi siya basta't-basta nagpapatalo na lang. "Mula nang una ko siyang nakita, may nakita na akong kakaibang tapang sa kanya kaya nang sinabi niya sa akin na gusto niyang matuto, na gusto niyang maging isa sa mga secret agent ng Empire, hindi ako nagdadalawang isip na tanggapin siya sa grupo dahil nakita ko ang potential niya. She is a warrior attorney. Montenegro. Alam kong hindi niya susukwan ito. Alam kong gising siya," ang sabi sa kanya ni Dylan Saavedra. Ilang buwan na ang nakakalipas mula nang nasa coma si Zamera. At malaki na rin ang tiyan nito. Sa ilang buwan na nasa ganitong kalagayan si Zamera, pinilit niyang magpakatatag para kay Kenneth at para na rin kay Zamera at sa batang nasa sinapupunan nito. Natapos na laban nila sa Serpent Gang. Kahit paman sa kalagayan ni Zamera, tinupad niya ang pinanggako niya na makakamta ng mga naging biktima ng gang ang hustisya. He continues to defend them in court, gradually ensuring that the prominent members of the gang are imprisoned one by one. The gang's leader, who happens to be Zamera's father, is no longer around. This is because Dylan Saavedra was the one who ultimately ended his life during an intense shootout. With the leader gone, the gang's influence significantly dwindles, marking a turning point in their reign of terror. Silence has finally fallen, their enemies, Zamera's and his, are no longer a threat. Now, they can live the peaceful life they both dreamed of. However, he never imagined that just when their enemies had disappeared, he and Zamera would face their most difficult battle yet. Zamera is currently in a coma, fighting for her life. This struggle is incredibly challenging because it is so unpredictable. It's not about using weapons or combat skills to survive, it's about something far more complex. This fight is excruciatingly difficult because she doesn't know how to live for the people who love her. Every day is a new challenge, a test of her will and resilience, even though she is unconscious. The fight for survival is unlike any other, filled with uncertainty and the constant fear of the unknown. It's a relentless struggle where strength is measured not by physical prowess but by the ability to endure, to hold on, and to find hope in the darkest of times. For Zamera, this is the fight of her life,
A fight that demands more than she ever thought she had to give. As she lies in a coma, her body battles silently, and those who love her stand vigil, hoping and praying for her recovery. Her greatest battle is fought in the quiet depths of her subconscious, where her spirit clings to life with a tenacity that defies the odds. This heroic journey reveals an inner strength within her, fueled by the unwavering love and support of those around her. This is her greatest battle, one that will test the very core of her being and reshape her understanding of what it truly means to survive. As for him, even though he is struggling, he needs to stay strong. It's incredibly difficult because there are times when he no longer knows how to fight. If only he could just kick out this enemy, he would give it his best fight. But he can't. He can only sit and watch as Zamira lies there, fighting for her life. And he needs to be strong. This is all the files that gathered during investigation. I know Zamira will wake up soon to know the truth, ani ni Dylan sa kanya at may ibinigay itong isang folder. Binuklat niya ang mga nakapalod dito na papel at binabasa niya. Aminado siya, nakaramdam siya ng ginhawa sa nabasa. Kailangan talagang magising ni Zamira, dahil maliban sa mga nagmamahal dito na naghihintay dito, may isang katotohanan pa na dapat malaman nito. Ang katotohanan na tuluyang magpapalaya dito sa mga kasinunggalingan na naging dahilan para mawasak ang puso nito ng sobra. Nagpaalam din naman sa kanya si Dylan Saavedra pagkatapos nitong ibigay sa kanya ang folder. Umupo siya sa upuan na nasa gilid ng kama ni Zamira. Hinawakan niya ang kamay ng natutulog na si Zamira. "Baby, you need to wake up. Please, wake up. We need you." Aniya, at nagsimula na naman mag-init ang bawat sulok ng mga mata niya. Hinalikan niya ang kamay ng natutulog na si Zamira. Bumitaw siya dito at hinamplos niya ang malaking tiyan nito. Ilang buwan na lang at magiging dalawa na ang anak nilang dalawa ni Zamira. Masakit sa kanya ang katotohanan na nawala ang kakambal ng ipinagbubuntis niya Zamira, pero nagpapasalamat pa rin siya dahil sa kahit sobrang komplikado, nakasurvive ang natitira sa kambal. Ngayon, healthy na ito at hinihintay na lang ang tamang oras para healthy na itong ilabas. Alam kong madyay gising ka, mahal ko, para sa mga anak nating dalawa. Hindi ako susuko, hindi kita susukwan. Maghihintay ako sa tuluyan mong pagbabalik sa piling ng pamilya natin. Mahal na mahal kita, Zamira. Wala akong ibang minahal na katulad ng pagmamahal ko sa'yo. You are the one and always be the one. Tuluyan nang napatulo ang luha niya. Maya-maya lang tumunog ang heart rate monitor ni Zamira. Hindi mapigilan ni Kendrick ang kabahan ng sobra nang humihina ang heart rate ni Zamira. Mabilis niyang pinindot ang hospital bed buzzer. Maraming mga nurses ang pumasok sa loob at nagmamadali din na pumasok ang doktor ni Zamira. Napaatras si Kendrick habang nakatingin kay Zamira na kasalukuyang ni-revive ng doktor. Habang nakatingin kay Zamira na pinagtutulungan ng nurses at doktor, para naman tumakas ang kaluluwa niya mula sa katawan niya. Sobra siyang nanghina, hindi na niya nararamdaman ang buong paligid, na blurred ang kanyang paningin habang pababa na pababa ang heart rate ni Zamira. Please baby, wake up. Please don't leave me. Huwag mo kaming iwan. Pababa na pababa peren ang heart rate ni Zamira. No, 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 no. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi niya alam ang gagawin. Kung panaginip lang ito, sana magising na siya. No, hindi. Time of death. Malungkot na nakatayo si Kendrick sa gilid ng isang libingan. Parang madudurog ang puso niya sa sobrang lungkot na naramdaman. Every part of the burial reminded him of what he had lost. He remembered the gentle smile, the comforting presence, and how it had made everything feel right. Ang araw na ito ay medyo may kadiliman at malamig, katulad lang din sa naramdaman niya. Medyo masama kasi ang panahon na parang nakipagsimpatya ito sa kanya. Nagtitipon ang mga kaibigan at pamilya sa araw na ito, kitang-kita niya ang kalungkutan sa mga mata ng mga ito. They spoke quietly, offering their condolences. Nothing could fill the emptiness in his heart. He had chosen the words for the headstone himself, trying hard to capture a lifetime of love and memories in just a few lines. Nang matapos ang seremonya, lumapit siya upang magsalita, nanginginig ang kanyang boses sa emosyon.
Nagsalita siya para sa taong kanyang minahal at nawala. Ibinahagi ang mga sandali na magkasama sila at ang malalim na koneksyon nilang dalawa. Napatulo ang luha niya habang sinariwa niya ang mga panahon na naramdaman niya ang matinding pagmamahal nito sa kanya. Pagkatapos ng libing, binitawan naman ng mga dumalo sa libing ang hawak ng mga ito na puting lobo at hinayaan na inilipad ang mga iyon sa ulap. Napaaangat siya ng mukha sa ulap at sinusundan ng tingin ang mga lobo. Pangako, tutuparin ko ang huling kahilingan mo sa akin. Ang huling pangako ko sa'yo. Daddy, napabilang ang paningin niya sa nagsasalita, kilala kasi niya ang boses nito. Ang lungkot na naramdaman niya ay biglang napawi nang nakita niya ang malapad na ngiti ng 5 taon gulang niyang anak na si Kennedy, ang kanyang prinsesa. Patakbo itong lumapit sa kanya. Napasquat naman siya para salubungin ang tumatakbo niyang anak. Kasunod nito ang kuya nito na si Kenneth, he is now 12 years old. Ang bilis ng paglipas ng panahon, halos 6 na taon na pala ang nakakalipas. Malalaki na ang mga anak niya at wala na siyang halos mahihiling pa, pakiramdam niya nasa kanya na lahat. At kaya niyang lampasan ang lahat kasama ang pamilya niya. Napagpasyahan ng mga magulang niya na ayusin ang pagsasama ng mga ito. Kahit pa na isang impostor ang ina niya pero mahabang panahon din na nagsama ang mga magulang niya at natutunan na rin naman mahalin ng ama niya na mahalin ang ina niya. Hindi nag-inga madali pero pinatawad din ng kapatid niyang si Denver ang ina niya sa pagpapanggap nito. Para hindi na maging komplikado ang lahat, nanatiling si Carlota ang ina niya. Nagsimula ang mga magulang niya nga bagong buhay, nanatili ang mga ito sa Saavedra Island at nagkaroon ng panibago at tahimik na buhay doon. Until isang year ago, my father diagnosed a cancer at ngayon nga ang libing nito. He loves my father. His death is too painful. Pero bago namatay ang ama niya, ipinangako niya dito na hahanapin niya ang nawawala niyang kapatid. Ang nawawalang anak ng ama niya kay Tanya. At gagawin niya talaga ito. Hindi siya susuko hanggat hindi niya ito natutupad. Hello baby, where's mommy? Nakangiti niyang tanong kay Kennedy. Sabi niya, may bibisitahin muna siya, si Kenneth ang sumagot. I hate you kuya. I was the one that dad asked. Bakit ikaw ang sumagot? Nakasimangot na tanong ng prinsesa niya. She is a spitting image of her mother. And soon, magiging 4 na ang mga anak niya. Lang buwan mula ngayon, his wife will going to give birth to their twin child, babae at lalaki. At nag-iisip pa sila ng asawa niya kung ano ang ipapangalan nila sa mga ito. Ang tagal mo kasing makasagot. Miss na ni daddy si mommy. Ang sagot ni Kenneth sa kapatid. Don't worry, I'll make up for my mistake. Just tell me what you want me to do for you. Really? Napangiti na si Kennedy. Yes. How about to play with me with my dolls? No, not that one Ellie. But that's what I want you to do for me, so you can make it up to me. I won't. Mag-isip ka ng iba. They are always like this. But Kenneth loves H sister very much. Ganun naman si Ellie sa kuya nito. Kinarga niya si Ellie, humakbang siya para puntahan ang ilaw ng tahanan nila. Na walang iba kundi si Zamera. Buong akala niya, mawawala na talaga si Zamera mula sa kanya. It's a miracle that her heart beats again. At pagkatapos ng pagti-*bak muli ng puso nito ay nagising din ito. Zamera is really a warrior. I am so proud of her. My love for her grows even stronger sa paglipas ng panahon. She became more beautiful in my eyes. Pagkatapos ng libing ng ama ni Kendrick, napagpasyahan ni Zamera na puntahan ang puntod ng isang tao na may malaking bahagi pala sa buhay niya pero hindi man lamang sila nagkaroon ng pagkakataon na magkaayos at magkaroon ng magandang alala. Walang iba kundi ang kapatid niyang si Tanya. Half-sister niya si Tanya at masakit isipin na hindi sila nagkamabutihan nito. Pangako ko sa'yo, Tanya. Hahanapin ko ang anak mo. Iyan ang paraan ko para makabawi man lamang ako sa'yo. Isa ka nga sigurong kontrabida sa buhay ko pero marami kang ginawa para sa akin na maliman para sa iba, pero para sa'yo ang tanging paraan lang na naisip mo para maprotektahan ako. Sana nagkaroon pa tayo ng mas mahabang panahon na nagkasama. At sana hindi bilang magkaribal kundi bilang magkapatid. Salamat sa'yo, Tanya. Salamat ate ko. Hindi masamang tao ang ama niya.
Pinaikot-ikot lang siya ng isang tao na nagpapanggap bilang ama niya, na walang iba kundi ang stepbrother ng tunay niyang ama. Totoong ang ama niya ang inilibing niya noon, pero kinuha lang nito ang bangkay ng ama niya at pinalitan ng ibang tao. At kaya, marami itong alam sa kanilang dalawa ng ama niya dahil sa nabasa nito ang mga sulat ng ama niya para sa ina niya. Laging nagpapadala ng sulat noon ng ama niya sa kung sino na wala siyang kaalam-alam na dinadala lang pala nito ang sulat sa puntod ng ina niya. Nakatago sa isang kahon na nakuha ng stepbrother ng ama niya. At lahat ng sinasabi nito tungkol sa kasamaan ng ama daw niya ay puro gawa-gawa lang daw nito. Hindi totoong pinatay ng ama niya ang kinalakihan niyang ina. Totoong nagkasakit ito at hindi na naagapan dahil sa kakulangan ng pera. Minahal din naman ng ama niya ang kinalakihan niyang ina kahit pa hindi kasing tindi ang pagmamahal nito sa kinalakihan niyang ina sa tunay niyang ina. Mahal na mahal ng ama niya ang ina niya. Tagapagmana ang ama niya ng isang illegal na negosyo mula sa ama nito. Ito ang nagpapayaman sa pamilya ng kanyang ama. Nang nalaman ng mga magulang ng ina niya ang pinagmumula ng yaman ng pamilya ama niya ay pinilit nilang ipakasal ang ina niya kay Martin Montenegro para hindi ito mapahamak dahil sa illegal na negosyo ng mga Rivera. Pero sadya nga talagang hindi mapipigilan ang bulong ng puso kaya nang nagkasakit ang ina niya, pinili nito na sumama sa ama niya. Pero nagdadalawang isip din ang ina niya lalo na nang nalaman niya ang illegal na gawain ng ama niya. Pero dahil mahal ng ama niya ang ina niya kaya tinalikuran nito ang lahat para mamuhay ng tahimik kasama ang ina niya. Nang namatay ang ina niya, gamit ang natitirang pera ng dalawa, napagpasyahan ng ama niya na magsimula muli sa isang probinsya kung saan nito nakilala ang kinilala niyang ina. Nangako ito sa ina niya na hindi na nito babalikan ang dating buhay at palalakihin siya nito sa mabuting paraan. Si Arnel, ang stepbrother ng ama niya. Anak ito ng stepmother ng ama niya sa ibang lalaki. Mga bata pa lang, ay may malaking inggit na ito sa ama niya. Ilang beses daw itong pabalik-balik sa rehab dahil sa adik ito, pero nagbago ito bigla at naging kanang kamay ng ama niya. Nang umalis ang ama niya at tinalikuran nito ang pamilyang Rivera, sinamantala ni Arnel ang pagkakataon. Tulad ng ginawa kay Gemma na nagiging Carlota, Arnel undergo a surgery too para maging ama niya. At sa pag-aakalang ito si Ernesto Rivera kaya napunta dito ang lahat na sana para sa ama niya. Pinalago ni Arnel ang negosyong illegal ng mga Rivera na mula sa pagbebenta lang sana. Ang ginawang druga at human trafficking ni Arnel. At nagtatago ito sa ilalim ng isang maskara at may iba pa itong itinago din sa ilalim ng maskara bilang si The Myth para daw misteryoso ang dating nito. At dahil sa sadyang malaki ang inggit ni Arnel sa ama niya, at gusto talaga nito na maging tunay na Ernesto kaya inisip talaga nito na anak siya nito at may kinidnap pa itong babae na kasalukuyan nasa koma para gawing Carlota. Ang naisip nito na paglilipat ng puso ay bahagi lamang ng katotohanan na pinaniwalaan ng isip nito. Baliw si Arnel, kung ano't ano lang ang naiisip nito. Pinaikot-ikot sila sa kabaliwan nito. Pero tapos na ang lahat. Tapos na ang Serpent Gang. Mommy, Mommy, napalingon siya nang narinig ang boses ni Ellie, ang bunsong anak nilang dalawa ni Kendrick. They're miracle baby dahil nakasurvive ito after everything that happened before. Ellie is healthy, wala din itong problema sa puso na tulad kay Kenneth. May slight problem sa puso si Kenneth. Well, sa ngayon, si Ellie muna ang bunso nilang dalawang ni Kendrick pero ilang buwan mula ngayon ay magiging ate na rin ito. Nakangiti siya habang nakatingin asawa at mga anak niya na palapit sa kanya. Hinaplos din niya ang tiyan niya. Hey beautiful, nasabi ko na ba sa'yo na mas lalo kang gumaganda habang lumalaki ang tiyan mo, at lumalaki ang ilong at mukha mo, ani ni Kendrick nang nakalapit na ito sa kanya, karga nito si Ellie. Hindi ko na mabilang kung ilang beses, nakangiti niyang sabi. Well, sasabihin mo muli ngayon, mas lalo kang gumaganda mahal ko. I love you very much. Mahal na mahal din kita Kendrick. Hey, bakit kayo lang nag-I love you? Paano naman kami ni kuya? Si Ellie, of course baby, mahal na mahal namin kayo ng kuya mo. Ani niya kay Ellie, pati na sina ang baby brother at baby sister ko. Ang tinutukoy nito ay ang ipinabubuntis niya. Of course, naman. Si Kendrick, hindi na ako baby ngayon, ate na ako. Napatawa na lang sila sa pagiging bibo ni Ellie. Maya-maya lang, sabay na silang humakbang para umalis na sa lugar.
Magkasama sila at masaya patungo sa mas maganda pang kinabukasan. Haharapin nila ni Kendrick na magkahawak kamay ang kahit anuman pagsubok na madadaanan nila, para sa mga anak nila, para sa pamilya nila. Habang naglalakad, hindi mapigilan ni Zamera ang mapatingin sandali sa mahal na asawa. Hindi niya lubos akalain na matutupad pa ang ipinangako nilang dalawa ni Kendrick noon, nung una nilang maramdaman na mahal nila ang isa't isa, nabubuo sila ng sarili nilang pamilya at magkasama sila hanggang sa huling hininga nila. Sa dami ng pinagdaanan nila, they deserve to be happy this. Her ultimate redemption from the intense hatred she once felt came through the power of forgiveness and the decision to embrace happiness. The events of the past are irreversible and will forever be woven into the fabric of their lives. However, it is precisely because of these past experiences that she and Kendrick have grown stronger and more resilient. The significance of their past together no longer holds the weight it once did. What truly matters now is the life they are building in the present and the promising future they envision with their children. It is the strength of their bond today and the hope and dreams they share for tomorrow that truly define their journey forward. The past is a chapter that has been written, but their present and future are the narratives they are actively creating, filled with love, growth, and the happiness they have chosen to embrace. Mom, Dad, si Kenneth kaya napalingon sila dito dahil sa bigla itong huminto sa paglalakad. Bakit Kenneth? Kinakabahan niyang tanong dito, parang nahihirapan ito sa paghinga at sapaw nito ang dibdib. Naninikip ang dibdib ko, huling sinabi nito bago ito matamba. Kenneth, sigaw niya. Kenneth's heart condition had worsened significantly, and when the doctor advised them to find a heart donor for Kenneth, she felt an overwhelming sense of dread. However, they were incredibly fortunate. Unlike many others who faced agonizing waits and uncertainty, they found a suitable donor for Kenneth almost immediately. It seemed as though, after all the hardships she and Kendrick had endured together, the Lord decided not to let them suffer any further. He graciously provided them with a donor without delay. Her heart swelled with gratitude. She couldn't help but feel immensely thankful that, amidst their trials, they were blessed. 3 taon ang nakakalipas mula nang ipinanganak niya ang kambal na anak nilang dalawa ni Kendrick nang bumalik siya sa Saavedra Empire pansamantala, hindi para maging secret agent muli ng mga ito kundi para isa sa maging trainer ng bagong recruit ng grupo. 1 taon lang naman, special na pakiusap lang ito ng bagong boss ng Saavedra Empire na si Gareth Saavedra. The Saavedra are still continuing with their operation at mas lalong lumago pa ito. They are maybe the other side of the law, but I believe that what they did is a good for the country. 28 years later, mula nang bumalik si Zamera bilang Amora and Rosebud. Lucas Mondigo, makakalabas ka na ng kulungan, napatingin si Lucas sa pulis na nasa labas ng selda. Ilang buwan na siyang nakakulong dahil sa kasalanang hindi niya ginawa, pinabintangan lang naman siya, betrayed by the woman that he loved and now hated most. At ngayon, makakalabas na siya. Bakit? May nagpiyansa ba sa kanya? Binuksan ng pulis ang selda niya, lumabas siya mula sa selda, sumunod siya sa pulis nang pinasusunod siya nito. Kunot-noo siya nang palapit sila sa isang ginang at ginoo, may mga edad na ang mga ito pero hindi pa rin maitago sa edad ng mga ito ang magandang features ng mukha ng mga ito, mukhang mayaman din ang mga ito. Hindi niya kilala ang mga ito. Sino ang mga ito? Wow, it's undeniable that you are a Montenegro. You have the features of a Montenegro. You look exactly like our father. Kunot-noo siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kayo kilala. Oh, I'm sorry. Ani ng ginang. I am Zamera Montenegro, this is my husband Kendrick Montenegro, and we are your family. Kendrick here is your brother, and your mother is my sister, pakilala ng ginang na ikinanganga niya. Hours later. So, I am rich. Tanong niya sa dalawa. Yes, gaano ako kay Aman? Bilyon ang mana na iniwan ng ama natin sa'yo. Iniwan sa aming mag-asawa ang pera mo. Makukuha mo ito when you are already in the right age, since you are 28 now, makukuha mo na ito. Habang hindi ka pa namin natatagpuan, I am investing your money in real estate and now you can't even imagine how rich you are.
Kaya na bang ipagtapat ang pera ko sa pera ng mag-asawang Sancho at Atasha Montreal? Hindi agad nakasagot ang pagpakilala sa kanya na kapatid niya. Maybe. Yes. But you are as rich as them. Why? A devil smile escaped from his lips. Humanda ka sa akin, Summer, pati na ang mga magulang mo. Ipapatikim ko sa inyo ang galit ko. You betrayed me. And I am going to have my revenge. Magkaubusan na tayo ng pera, pero hindi ako titigil hanggat hindi ako makaganti sa ginawa mo sa akin at ng mga magulang mo. You my greatest love, Summer, but you are also my greatest sorrow, my ultimate downfall. And I will take my revenge dahil ipinagpalit mo ako sa mayaman, kinalimutan mo ang pangako natin sa isa't isa. You will be mine again at ipapatikim ko sa iyo ang impyerno sa piling ko. Ang isip ni Lucas. The truth is magkalaban ang real estate business mo sa negosyo nila na real estate din. But it was only in business. Montreal and Montenegro are longtime friends outside the business world. So inaasahan ko na wala kang gagawin na maaari mong pagsisihan sa bandang huli, Lucas. Samantha Alexandria Montreal is one of Montreal princesses, hindi mo alam kung ano ang kaya nilang gawin pag prinsesa na nila ang nasasaktan. Siguro alam mo na yan, you cheated, Summer, and anyway, be a good Montenegro, Lucas, huwag mong sirain ang pagkakaibigan ng Montenegro at Montreal. Cheated, paulit-ulit sa isip niya. Isang bagay na hindi na naman niya ginawa. Tuldok. Magkahawak kamay sina Zamera at Kendrick habang naglalakad sila palapit sa kotse, bago sila pumasok sa loob, nagkatinginan mula sila. What do you think about Lucas? Tanong ni Zamera sa kanya. I don't know. But I have an eyes on him. He wants to revenge Kendrick, kitang-kita ko sa mga mata niya ang gapagkapuot na katulad lang din sa akin noon. And I know, it's not good kung ano man ang iniisip niya. Don't worry, I'll ask someone para bantayan ang mga kilos niya. At ipapadala ko din siya sa ibang bansa para ipagpatuloy ang pag-aaral niya doon. Nagkatitigan silang mag-asawa and a sweet smile formed in their lips. They are old now and their 4 children has already a life of their own, but the love they had for each other is always that stronger. Every day, it becomes stronger. They chose to love each other every day kahit pa sa marami din naman silang pagsubok na pinagdaanan. I love you. I always have. And I always will, si Kendrick. I love you too, nakangiting sabi ni Zamera sa mahal na asawa. Naging mapayapa na ang mag-asawa sa piling ng isa't isa. Tapos na ang paghihirap, ang gulo, ang pagdurusa. Natapos na ang kasamaan. Hindi magtatagal ang masamang balak kung ikaw ay may pananampalataya. Hindi maging masaya ang iyong buhay kung ikaw ay may galit sa kapwa. Matuto tayong magpatawad sa nagkasala para sa ating peace of mind. Masarap mabuhay ng walang galit sa puso at kapwa. Hanggang sa muli mga listeners. Mag-iingat po kayong lahat. Lubos po akong nagpapasalamat sa tiwala at suporta niyo po. Maraming salamat.